Magandang araw kaibigan. May repair po tayo ngayon na isang tower fan na Hanabishi. Electronic po siya. Ang control niya. Ang problema, sunog po yung pinaka board. Nung binuksan ko po siya, basa yung nasa ilalim po kasi ito nakalagay. Basa po yung itong board na to. Ngayon doon naluyan na ng kuryente siguro, kaya nagkaroon na ng shorted na halos sunog na yung ano niya, yung board niya. Tinry ko pa rin i-repair. Pinalitan niya mga parts na nasunog. So ganun pa rin, umusok pa rin ito. Tinitingnan ko yung IC, yung main ano niya, main component, hindi na siya mabasa. Itong mga transistor na to ay para naman sa mga switching. Ito po yung panel niya. Ngayon, kinausap ko po yung may-ari. Pwede naman pong i-bypass itong electronic na to. Pwede na i-bypass. Gagawin siyang manual. Dahil nung chinek ko po si motor ay umaandar pa. Ibig sabihin okay pa. Pumayag naman po yung may-ari na gawin na lang manual. Kaya i-convert po natin siya sa manual. Ito po yung pinakamotor ng tower fan. Ang daming wire. 2, 4, 6, 7. Nung chinek ko po yan, yung pong ano niya, thermal fuse ay nakalabas mismo o hindi siya tinap mismo dito sa motor. Ito po yung pinaka thermal fuse niya, itong dalawang terminal, itong dalawang wire na to. Ayan po yung thermal fuse niya. Ngayon yung sa capacitor po, ito pong dalawa na to, itong black tsaka yellow. At yung speed niya ay itong red, blue, tsaka white. Kaya magtataka ko kayo bakit ang daming wire na lumabas dito sa motor na to. Ngayon binuksan ko po talaga ito Chinek ko yung winding kung okay pa ba, o ang dahilan din is para i-trace yung mga wire end na to. Ngayon kaya po nakalabas yung sa thermal fuse niya. Ito po yung sa thermal fuse, ay dahil nakakonekta po siya dito mismo sa electronic board na to. May mga na-repair po ako mga tower fan na parehas lang din po ng connection, o yung lead wire na nakalabas ay parehas lang dito sa ordinaryong electric fan. Ngayon kaya po nagdumami ito dahil nga po yung mga wire na yan, lahat ng wire na yan ay nakatap po mismo dito sa board. Yan po yung mga ano niya Ayan po, dyan po sila nakatap lahat, pati po yung thermal fuse. Ngayon i-convert nga po natin to sa manual, kaya iti-trace natin dito kung alin yung magiging common at yun sa capacitor. Basta po itong gray tsaka brown ay yung thermal fuse, nasa labas po siya. Ang capacitor ay itong black at tsaka yellow. Hahanapin po natin dito kung alin yung common sa capacitor na to. Ikakabit po natin tong capacitor nya dito sa linya ng capacitor, tong yellow tsaka black. Ito po yung linya ng capacitor. Ito pong dalawang lead wire na to, itong gray tsaka brown, ito po yung sa thermal fuse. Ngayon itatap po natin yung isang linya, either anong linya sa dalawa na to
kung anong kulay ang gusto nyo. Itatap po natin dito sa dalawa, sa tag-isa na to, kung alin sa dalawa na to yung tamang rotation nitong shafting ng ano, yung ikot mismo. Dapat kasi clockwise yung ikot nya. Ngayon susuplayan po natin, tingnan natin kung ano bang ikot na mangyayari sa kanya. Yung isang linya ng kuryente itatap natin dito sa gray, at yung isa ilagay natin dito sa speed. Titingnan natin kung alin ang tamang rotation ng rotor. Basta ito pong isang kulay gray ay itatap natin either sa black or sa yellow. Titingnan natin kung ano yung tamang rotation ng rotor. Check natin power natin. Lalagay natin mismo sa black. Counterclockwise ang ikot nya. Yellow. Ito ang counterclockwise. Yung clockwise ay ito, yung black. Ibig sabihin ito yung dapat itatap dito. Itong brown itatap dito sa black. Tama rotation nya, clockwise. Ito counter. Mabilis iinit yung motor niyan. Yung black po yung itatap natin dito sa, doon galing sa thermal fuse, itatap natin sa black. Check po natin yung resistance simula dito sa black na linya ng capacitor galing sa winding papunta doon sa speed. Naka 2K po tayo na na range. Number 3, number 2, number 1. Yung blue 1, white 2, at yung red 3. Try naman po natin dito sa yellow, yung linya na papunta sa winding capacitor po yan. Try natin sa yellow. Yung sa number 3 masyado na po mababa yung resistance nya. Doon po sa mga nauna kong video, may mga motor winding na mababa po yung resistance ng common. Ito po ay mataas ang kinuha. Pag mababa po, salungat po yung takbo. Clockwise, counterclockwise po yung andar pag mababa siya. Pero pag nandoon po sa common nya, mataas po yung resistance nya. Yun po yung connection ng motor na to. Okay na po siya. Yan na po yung ang magiging common po natin sa connection. Ganyan na po siya ngayon. Ang magiging common po natin ay itong gray na galing sa thermal fuse, dahil yung isang linya ng thermal fuse nakakabit na sa common at saka sa capacitor. Yung capacitor po natin yellow at black. Yellow at black. Ito po yung yellow, ito po yung black. Yan po yung capacitor. Ang common po dyan ay black. Kaya yung isang linya ng thermal fuse ikinabit natin dito sa mismong common, at ang magiging common natin ay itong sa wiring na ang magiging common natin ay itong kulay gray po.
Pag po nabusted si nabusted si thermal fuse, itong gray tsaka itong brown, pagkasamahin lang po ito. Yan, okay na ulit yung pan na yan. Kasamahin nyo lang ulit yan. Or tanggalin nyo mismo yung gray, yung brown. Dito nyo itap yung common. Yan na po yung common nya. Bypass ang tinawag. Pero for safety rin, is maganda palitan ang thermal fuse para ligtas. I-assemble na po natin. Ito po yung discarding ginawa ko. Ito yung pinaka panel nya nung digital pa siya o automatic pa siya. Ngayon gagawin nga natin manual. Lalagyan ko po ng selector switch na ordinary. Yan po yung ilalagay ko dito sa pinaka ilalim nya. Ito to, didiskartehan ko na lang ng matornilyuhan itong selector switch na to dito sa kaha nya. Yan na po yung ginawa kong diskarte para maging manual yung tower pan na yan. Ito po ay selector switch ng ordinaryong electric pan, at nilagyan ko rin po ng switch para sa oscillation. Yan, nilagyan ko rin po siya ng tornilyo para hindi po kumikilo si selector switch kapag naglilipat ng speed. At yung wire na ginamit ko, yung wire na rin na nakakonekta rito sa kanya, pinutol ko na lang dahil hindi na rin naman ito magagamit. Ayun na rin ang ginamit ko sa kanya. Inano lang natin yung mga wire. May mga naman po yan, may mga tanda para malaman natin kung alin yung 1, 2, 3 dun sa selector switch, para maitap natin dun sa mismong motor. I-assemble na po natin.
Ngayon na ikabit na po natin yung mga connection nya. Yan po yung capacitor at yung dalawang linya ng capacitor pati yung common. Ito po yung supply nya. Ito yung supply cord nya. Kaya po may sumamang itim dahil dito sa motor ng oscillation. Speed na itap na rin po natin. Pa-speed. I-try po natin ngayon kung iikot ba tong blower. Number 1. Number 2. Number 3. Try natin paganahin yung oscillation nya. Ito po yan, ito. Try natin paganahin. Ayan. Umano na po siya, may ikot na. I-assemble na ulit natin. Tingnan natin pag nakatayo na siya. Ayan, i-assemble na po natin yung tower pan. Yan na po yung nya, selector. Try po natin number 1. Number 3. Maraming salamat po sa panonood. Sunod po ulit ng mga video.